Walang kaalaman nating lahat. Sabi niya, male siya. Yung pala, female. Question, is that misrepresentation? Yes. Is that material misrepresentation? No. Why not? Hindi siya required to run for public office. To constitute as material misrepresentation, dapat ay required siya in running for public office. Age, yun nga, citizenship, residency, registration as a voter, literacy, nagsama ang Supreme Court in one case, Castillo versus Comelec, nagsama sila ng isa, term of office. Ay dahil sa wala siyang pera at wala. Ganito po, madami na naging desisyon ng Korte Suprema simula nung nakaraang mga filing ng candidacies. Properly guided na ang komisyon ngayon, katulad ng desisyon sa Eli Pamatong versus Comelec, Marquez versus Comelec. In fact, yung isa sa nag-file ng candidacy kanina ay nagkaroon din ng kaso before. At the same time, meron tayong most recently Calosos versus Comelec na kaso. Properly guided na ang inyong komisyon kung paano namin i-consider ng isang kandidato na nuisance candidate maliban sa provision ng Section 69 of the Omnibus Election Code. Ito po ang ating commitment. Walang madidisqualify ng candidacy dahil lang sa kawalan ng pera o kawalan ng pondo para siya ay makapangampanya. Because otherwise, sabi nga ng Korte Suprema, you are adding qualification to what is not prescribed even by the Constitution. Nobody or no property qualification is required for the exercise of civil or political rights. Nasa Constitution natin yan. No property qualification for the exercise of civil and political rights. So, ibig sabihin po, kinakailangan i-reconcile namin yung mandatong yan ng saligang batas sa provision ng Section 69 of the Omnibus Election Code. Meron kasi talaga naman, hindi na pera ang pinag-uusapan, hindi na resources ang pinag-uusapan, pero meron talaga namang kandidato making a mockery of the electoral process. Eh kayo naman mismo rin, alam niyo po, kapag ka ang isang kandidato sa pakikipag-usap pa lang sa inyo, kung he or she is making a mockery of the electoral process. Sa darating na halalan 2025, mockery of election process and putting it in disrepute ang panibagong hugot o palusot ng Comelec Kutong. Noong halalang 2022, ang ginamit nila, no bona fide intention to run for public office. Yun naman ang kanang palusot. Halalan, o mula nung halalan 2004 hanggang halalan 2019, ang ginagamit nilang kabuktutan, palusot, ay not popular, no party, no money, no candidacy. Ganun po ang mga kabuktutan na nangyayari dyan sa komisyon nangungumisyon tuwing eleksyon. Ngunit, saan ba nila hinugot ang kapal na kanilang mga pagmumukha? Abay doon po sa Omnibus Election Code of 1985, Section 69, Nuisance Candidacy. For 19 years, simula nang nilimbag itong Omnibus Election Code, noong 1985 hanggang Election 2004, wala pong nangahas. Ni isang chairman, naging chairman
sa COMELEC na gamitin ang Section 69 para ideklara ang isang kandidato na nuisance candidate. Ha? Bakit lo kamo? Ano ang sani at dahilan? Noong September 7, 1965, no, merong opinion ang Korte Suprema. Ipinawawalang bisa ng Korte Suprema ang Republic Act 4429. Oh, no, mali. 4421, particular yung pong Section 36A. Amenda lamang po ito. Amenda sa batas. Na ang nakasaad ay posting of bond by candidates sa mga national at lokal na halalan. Tahasang sinabi ng Korte Suprema na ito po ay labag sa Republican system ng ating saligang batas. Demokrasya. Bakit po? Abay, sa Section 4 ng ating 1935 Constitution, malinaw ang nakasaad. No person shall be a senator unless he be a natural born citizen of the Philippines and at the time of his election is at least 35 years of age, a qualified elector, and the resident of the Philippines for not less than 2 years immediately prior to his election. So, malinaw po, 1935 o 1965 pa lamang, meron ng jurisprudence, no, ha? na nagbabawal na kabitan ng property qualification ang hanapan ng property qualification ang sino man tatakbo. Si malinaw eh. Marunong ka bumasa at sumulat, ayos ng buto-buto. Matatandaan na itong nakasaad sa ating 1935 Constitution ay hugot doon sa Jones Act of 1916, kung saan tayo mga Pilipino o ang mga ninuno natin mga Pilipino noon ay binigyan ng karapatan na makipag-participate sa ating pong Republican system of government sa pamagitan ng halalan. Narito po ang nakasaad sa Omnibus Election Code of 1985, Section 69. Nuisance candidates. The Commission may motu proprio or upon a verified petition of an interested party refuse to give due course to or cancel a certificate of candidacy if it is shown that said certificate has been filed to put the election process in mockery or disrepute or to cause confusion among the voters by the similarity of names of the registered candidate or by... So, meron po tatlong instances, tatlong ganap para maideklara ng nuisance candidate. Motu proprio, ha? Motu proprio po ito. Ang kandidato, kapag siya ay only making a mockery of the election process and putting it in disrepute, para maunawaan po natin na lubusan kung ano pong klaseng hayop itong making a mockery of election process and putting it in disrepute, abay, umatas po tayo ng ilang hakbang mula po doon sa Section 69 na Omnibus Election Code. Puntahan po natin, balikan po natin ang Section 64. At ang nakasaad po rito,
Qualifications for members of the Batasang Pambansa. No person shall be elected member of the Batasang Pambansa as provincial, city, or district representative unless he is a natural-born citizen of the Philippines and on the day of the election is at least 25 years of age, able to read and write, a registered voter in the constituency in which he shall be elected, and a resident thereof for a period of not less than 6 months immediately preceding the day of the election. Ah, so malinaw. Kung ano ang mga requisitos kapag ikaw ay tumakbo ng assemblyman sa ilalim ng Omnibus Election Code of 1985 sapagkat ang umiiral noon ay parliamentary form of government. Ha? Batay, siyempre, sa 1973 Konstitusyon. Na malinaw. Kaya, wala pa rin nakalagay doon na property requirement. Hindi po ba? Hindi mo po pwedeng pagbawalan dahil siya walang kwarta. Ha? Hindi kilala. O walang partido. Tahasang paglabag po yan. No ha? Sa ating saligang batas. Ha? Karimari-marim. Karumal-dumal. Nakaungasan. Aha. Kapritsoso. Kapritso lang ito ng mga naghahari-harian dyan sa Comelec. Ang kanilang mga ginagawa. Sa kasalukuyan nating sitwasyon, siyempre, wala na po yung 1973 Constitution, maging ang 1935. Pero iisa ang kanilang diwa. Iisa ang espiritu. Ang letra ng batas patungkol sa Republican System of Government. Sa ating pong kasalukuyang 1987 Constitution, Artikulo 6, the Legislative Department, Section 2, malinaw po ang nakaukit. The Senate shall be composed of 24 senators, blah, blah, blah. Ha? At syempre, yun din po ang nakasaad. Walang sino man ang maaring maging senador maliban na lamang kung siya ay natural-born Filipino citizen. Siya ay 35 anyos, marunong bumasa at sumulat, rehistradong botante at residente sa Pilipinas sa loob ng 2 taon bago sumapit ang araw ng halalan. So malinaw po, doon sa unang pasubali sa Omnibus Election Code Section 69 na ang tinutukoy ng mga nuisance candidate doon that are just making the election process in mockery and putting it in disrepute ay yung pong hindi pasok sa kwalifikasyon sa ating pong Republican System of Government. Linawin natin ulit para luminaw ang kaungasang kaisipan ng mga taga-Comelec-Coton. Unang-una, kailangan ikaw ay 35 anyos. Pataas siyempre. Pangalawa, dapat ikaw ay natural-born Filipino citizen. Kahit nasisaryan ka pa. Basta't ang nanay at tatay mo ay mga Pilipino o yung nanay mo ay Pilipina o yung tatay mo lang ang Pilipino, natural-born Filipino citizens ka by blood. Pagkatapos, kailangan ikay marunong bumasa at sumulat. Pangatlo, kailangan ikaw ay rehistradong botante. At pang-apat, kailangan 2 taong kang naninirahan sa bansa bago sumapit ang araw ng halalan. Madali na maintindihan gamit ang sentido komon ng pangkaraniwang tao, di ba, George Garcia? Pabihira ka pa sa patis ko. So, isip-isip kapag may time at gamit-gamit din ng sentido komon sa halip na kaungasang kaisipang salak sa lohika at batayan. Di ba ba?
Doon sa pangalawang requisitos, no ha, sa section 69, dapat ay hindi ka wala kang kaparehong pangalan, no ha, para na ma-confuse. Magdalawang isip ang mga botante kung sino bang kanya dapat iboto sa mga ito. Yun yung pangalawa. Siyempre, meron pa na dagdag dyan. Sa mga po pwede i-declare nuisance candidate motu proprio. Yung po halimbawa, tapos na ang kanyang pangatlong termino bilang lokal na opisyal. O kaya tapos na ang kanyang dalawang termino bilang senador. O kaya tapos na ang kanyang dalawang termino bilang, isa na lang pala. Tapos na ang kanyang isang termino bilang pangalawang pangulo at tapos na ang kanyang isang termino bilang pangulo. May karagdagan pa po yun. Kapag ang kandidato ay convicted with finality sa hukumang trial by palakasan, bawal na rin po siyang tumakbo o nuisance candidate na rin po siya. Mayroon pa isa. Kapag ang isang tao ay may certificate laban sa isang kandidato na siya ay may sira sa utak, sira tuktok, sira ulo. Kung matatandaan po ninyo, bago maghalalan nanalo si Digong Duterte, inilabas po yung certificate ng isang psychiatrist na ginamit doon sa annulment ni Digong sa kanyang unang misis, si Zimmerman. At yun ay certificate na si Digong ay merong narcissistic personality disorder. So dapat pinagbawal siya ng COMELEC, pero hindi. Hindi siya pinagbawal. Sa magkanong dahilan, sila lang nakakaalam nun. Siyempre, hindi nila aminin yun. Noong pong halalan 2004, naglabas po ng resolusyon itong COMELEC o Benjamin Abalos-led Commission on Election. At nakalagay doon sa Resolution 6452 na ang litanya ng mga kung sino-sino ang dapat nilang i-declare nuisance candidate. Alam niyo po, hanggang ngayon, di pa nilalabas, hindi ginagamit ng taga-COMELEC yun, dahil alam nila na dispalinghado. Pero, simula lang 2004, yun na po ang kanilang ginagamit. Pag hindi kilala ang kandidatong senador, no ha, vice-presidente, presidente, no ha, wala po siyang partido at wala siyang kwarta, matik nuisance candidate po siya. 2004 Pero noong 2019, yun po ay may halalan na Mayo 2019. Pero bagaman tapos ng halalan, minarapat ng Korte Suprema na desisyonan yung pong petisyon na inihain ni Marquez versus COMELEC na po. September 2019 na po, tapos na ang halalan. At sinasabi ng COMELEC dito, binibigyan diin, not COMELEC, Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, the COMELEC gravely abuses discretion when it declared Marquez a nuisance candidate on the ground of lack of proof of his financial capacity to wage a nationwide campaign. By so doing, the COMELEC has effectively imposed a property qualifications that are inconsistent with the nature and essence of the Republican system ordained in our Constitution and the principle of social justice underlying the same. Already and clearly proscribed under our ruling in Makira versus Bura, September 7, 1965. So binolyak po, binolyak.
ng Korte Suprema ang kaungasan sa COMELEC. Yung pong ikakilala, if you are not popular, you have no political party, and you have no money, wala kang pera, sa pera ka. Dagdag pa ng Korte Suprema, it is allegedly pursuant to these provisions that the COMELEC declared Marquez a nuisance candidate. A cursory examination of the text of Section 89 and Section 1, Rule 24 of COMELEC Resolution number 9523 would, however, show that both are silent as to the requirement of proof of financial capacity before an aspirant may be allowed to run in the national elections. There is utterly no textual support for the claim. Kita mo, napansin ng Korte Suprema ang kaungasan. Gumagawa lang ng kwento. Itong mga ungas sa COMELEC, tutong. Gumagawa sila ng sarili nilang batas. Karapatan ba sila? Wala, di ba? Kung hindi sila marunong mag-interpret kung ano ibig sabihin ng batas, abay, ang kapal naman ng mga pagmumukha nyo, wala din kayo karapatan na manatili sa COMELEC kahit na 1 minuto. Silayas na kayo riyan. Binigyan din ng COMELEC. Ano sabi nila? It bears reiterating that the court acknowledges the COMELEC's legitimate objective in weeding out candidates who have not evinced a bona fide intention to run for office from the electoral process. Any measure designed to accomplish the said objective should, however, not be arbitrary and oppressive and should not contravene the republican system ordained in our Constitution. Unfortunately, the COMELEC's preferred standard falls short of what is constitutionally permissible. Ito pong desisyon ng Korte Suprema na ito na nakapaloob sa GR number 244274 na ang ponente ay si Justice Francis Ardilesa. Kung po ito unanimous decision po ito. At ang pumirma po rito ay sina Bersamin, Carbio, Peralta, Perlas, Bernabe, Cagiwa, A. Reyes Jr., Gismondo, J. Reyes Jr., Fernando Carandang, Lazaro Javier, Enteng, and Salameda. Kita niyo po, mabigat po ito. Recidivism in COMELEC. Bagamang sinawata na po sila. Nung halalan 2022, inulit na naman po nila. Inulit na naman nila ang kaungasan at ang kanilang panibagong palusot. No bona fide intention to run for public office. Kasama pa rin po si Marquez sa marami po nilang niyurakan ng mga kandidatong bona fide. Kaya naglabas na naman ang Korte Suprema ng GR number 258435. At ito po ang kanilang mga sinasabi. Basa. GR number 258435. First, while the COMELEC in this instance has cited an apparently different ground to declare Marquez a nuisance candidate, that is, he is virtually not known to the entire country and has no political party to make himself known, these circumstances are closely intertwined to the ground
previously used against him in Marquez versus Comelec, that he had no financial capacity to wage a nationwide campaign. The Comelec is merely referring to it by another name. Nabuking na naman sila ng Comelec. Ma, iniiba-iba nyo lang pangalan eh. Pero ito pa rin yun eh. Kumbaga the same dog with different color. Palusot. Ganon kaungas ang mga iho di Lagrantes Kamote dyan sa Comelec. Kaya ganito ang buhay natin mga Pilipino eh. Di ba? Sa laula ng ating gobyerno, tigmak, pugad ng mga kawatang bantay sa lakay, mga kawatang nagbabalat kayong politicians. Ang enabler Comelec, at pag napasok na sila sa pwesto, ginagamit nila hukuman trial by palakasan para protektahan ng kanilang kaungasan, ang pagnanakaw sa atin, ang pang-aabuso sa ating mga karapatan. Di sila papanagot dahil sa hukuman trial by palakasan. So riding in tandem po yung Comelec, Kotong at ang hukuman trial by palakasan na mga instrumento ng mga kawatan sa buong pamahalaan. Binigyan din pa ng Comelec dito sa kaparehong JR 258-435. At sabi, in fine, the so-called nuisance status of Marquez, although apparently grounded on his supposed absence of bona fide intent to run for public office, actually hinged on his perceived lack of capacity to wage a successful election campaign. In this regard, the Omnibus Election Code provides that an election campaign refers to any act designed to promote the election or defeat of a particular candidate, which shall include dito po nilitanya ng Korte Suprema kung ano ang magagamit ng kandidatong walang kwarta para sustinahin ang kanyang pangangampanya sa buong kapuluan. At sabi rito ng sinite dito ng Comelec ang mga provision sa Omnibus Election Code. Number 1, ano niya? Forming organizations, associations, clubs, committees, or other groups of persons for the purpose of soliciting votes and or undertaking any campaign for or against a candidate. Number 2, holding political caucuses, conferences, meetings, rallies, parades, or other similar assemblies for the purpose of soliciting votes and or undertaking any campaign or propaganda for or against a candidate. Number 3, making speeches, announcements, or commentaries or holding interviews for or against the election of any candidate for public office. 4, 4, publishing or distributing campaign literatures or materials designed to support or oppose the election of any candidate, or number 5, directly or indirectly soliciting votes, pledges, or support for or against a candidate. So nakita po ninyo, ito po ang ating demokratikong proseso sa Republican system of government. Yung kakandidato, ilalapag niya sa mga botante, ito ang gusto kong gawin para sa buhay ninyo, para sa kapakanan ninyo, para sa mga benepisyo ninyo. Bla, bla, bla. O ngayon, ito naman mga botante, kapag nagustuhan ang kanyang plataforma di gobyerno, ang isusulong niya pagka siya ay napanhik sa Senado, siya ay susuportahan. Mag-ambagan para yung kandidato ay merong kahit papano
may pambibiling kape habang siya ay nangangampanya. Ito po ang esensya ng halalan sa demokrasya, sa demokratikong proseso na hindi naintindihan ni George Garcia. Hey, hey, George! Ungas. So binigyan din ng Korte Suprema. At ano sabi niya sa pagpapatuloy ng kanilang mga sentido común, no, ha, na nakaukit sa GR number 258435. Ito yun. Verily, the grounds for the disqualification of Marquez in this case are in truth surrounded property qualifications employed by the COMELEC to disqualify and otherwise qualified candidates. In other words, the attempt of the COMELEC to pass off the inability of Marquez to wage an election campaign as an indication of lack of bona fide intent to run for public office is unconstitutional and will not be allowed by the court. For what cannot be done directly cannot be done indirectly. Sinasabi ng Korte Suprema rito, hoy, COMELEC, ang hindi ninyo po pwedeng gawin ng diretsahan. Hindi nyo rin pwedeng gawin paikutan. Pinaiikutan tayo ng mga buwakang animal na ito sa COMELEC. Another, the COMELEC unfairly shifted to Marquez the burden of proving his genuine intention to run for public office. As the COMELEC itself held, he who alleges must prove. Thus, it is the COMELEC Law Department which should adduce evidence in support of its petition to declare Marquez a nuisance candidate, not the other way around. Malinaw po mga kaitsapuera, ha? Na pinaiikutan ng mga kotong dyan sa COMELEC ang batas para pagkakakwartahan. Ha? Sabi ng Korte Suprema rito, hindi nyo maaring baliktarin ang sitwasyon. Aakusahan nyo si Marquez, pagkatapos ibigay nyo sa kanya, ibato nyo sa kanya ang burden of proof. Mali po yun. Sa lahat po, nandideklara ng nuisance candidate ng ng COMELEC, yun po ang kanilang template. Template po nila yun. Wala po silang inilalapag na ebidensya. Katulad na limbawa, ako, dideklara na naman nilang making a mockery of election. No? Dahil ako daw ay gumagamit ng mga profound or possible offensive words like kaungasan, like dinagukan, like grab driver, sweet lover. Pero wala po sila ipresenta na batas na nagsasabi na yun ay ground para ako po i-declare nuisance candidate. Yung isa po, wala. As in, wala. Hindi pa tapos ang Korte Suprema. Idinugtong pa nila. Next, the COMELEC considered non-membership in a political party as proof of Marquez alleged lack of bona fide intent to run for the position of senator. Certainly, he should not be prejudiced by this fact alone, for neither the law nor the rules impose such requirement on persons intending to run for public office. Alam niyo po talagang dinikdik rito ng Korte Suprema ang COMELEC. No, ha? Ang kaungasan na pinagagawa ng COMELEC. Again, kung hindi po ninyo, George,
Kung hindi mo kayang unawain, intindihin, interpretahin ng batas, lumayas ka na dyan. Buha kang sayang pinasasweldo sa'yo. Tapos masasangkot ka pa sa bilyon-bilyon anomalya. Ito pa pinakamatinding banat ng Korte Suprema sa Congress. Further, declaring one a nuisance candidate simply because he or she is not known to the entire country reduces the electoral process, a sacred instrument of democracy, to a mere popularity contest. The matter of the candidate being known or unknown should not be taken against that candidate, but is best left to the electorate. As it is, our democratic and republican state is based on effective representation. Thus, the electorate's choices must be protected and respected. Narinig mo yan, George? No? Wala kayong ni katiting na karapatan na ideklarang nuisance ang isang kandidato na bona fide din naman. Ha? 35 anyos pataas, natural-born Filipino citizen, marunong bumasa at sumulat, rehistradong botante, at ang residency niyang 2 years ay pasok. Huwag nyo nang, alam nyo, may ang tinatawag na ano ba yun, construction, kalimutan ko tuloy. Ha? Statutory construction. Yon, statutory construction. George! Ha? At tigmak ng jurisprudence mula sa Korte Suprema ang bagay na yan. Na sinasabi, kapag ang letra at espiritu ng batas ay walang kaduda-duda, suwak at tumpak, hindi nyo na kailangang i-interpret pa. Ipatupad na lang. At yung Section 6 ng ating 1987, Article 6, Section 2 ng ating 1987 Constitution, patungkol sa kung sino-sino ang mga kwalipikado, bona fide, no ha, ng mga kandidato. Malinaw ang nakasad. Uulitin ko sa iyo, George, ha? Uulit-ulitin ko sa ito para hanggang sa maunawa at maintindihan mo, no? Dapat ang kandidato pagkasenador ay 35 anyos taas. Dapat siya ay natural-born Filipino citizen. Dapat ito ay marunong bumasa at sumulat. Dapat siya ay rehistradong botante at naninirahan sa loob ng bansa sa loob ng 2 taon. Ha? At least, bago sumapit ang araw ng halalan. Mahirap ba intindihin yan, George? Buha kang... Huwag mo rin kalimutan, George. Ang pinagkadiin-diinan ng Korte Suprema, hindi lang karapatan ng mga bona fide na kandidato ang hindi nyo dapat sinasagkaan, niyuyurakan, inaapak-apakan, bagkos, maging ang karapatan ng milyon-milyong mga botante. Ha? Anong sabi nga ng isang si Spider-Man yata nagsabi mo, no, ha? With great power comes great responsibility. So yun, may pananagutan nito, George. Ha? May pananagutan. At dapat lang panagutin kayo. Mga animal kayo. Panahon na para ating panagutin ang mga kaungasan na nangyayari sa ating pamahalaan na kagagawan ng mga nakaluklok sa pwesto. Panahon na para panagutin ang mga ungas dyan sa COMELEC. Mahabang panahon na hindi tayo kumikibo kaya namimihasa ang mga yan. Kasi hindi sila napapanagutin. Malinaw na sa unang sigwada, ang ating pong frontliner upang ang mga kawatang nagbabalat kayong politisyan sa huwag makapasok sa pamahalaan ay ang COMELEC.
asiste. Ay kipagsabuatan po sila eh. At kapag ang kawatan ay nakapasok na doon sa gobyerno, siyempre, magagamit na nito nakasangkapan ang hukumang trial by palakasan. Kaya sa loob ng mahabang panahon, kawawa tayong 99.9% mga Pilipinong itsapwer. Yung ating pong mga kababayan na kinakailangan maging OFW, nalalagay ang buhay, kahit na nalalagay ang buhay nila sa balag ng alangan. Pati po yung buhay ng kanilang mga pamilya. Ito po ay kagagawan ng riding in tandem sa ating gobyerno. Among others, no? Kaya mga kapwa ko kandidato na winalang hiya nitong mga komunikotong, magkaisa na po tayo. Magkaisa tayo sa layunin na pagsasampan ng class suit laban sa kanila. Ang ating pong gagamitin na batas ay yung pong deprivation of rights under color of law. Grave abuse of discretion. Maghahain po tayo ng mandato para sawatayin ng COMELEC na huwag nang ulit-ulitin ang kaungasan nila para ideklara ang mga bona fide na kandidato na nuisance candidate. At gayon din ang paglabag na ginagawa na sa karapatan naman ng mga botante na imamili, boto ang sa tingin nila ay may magagawa para paunlarin ang kanilang buhay, para makamtan ng makatarungan at makataong lipunan. So magsama-sama po tayo rito at mananawagan din tayo sa mga kandidato naman na nakotongan ng COMELEC. Nagbayad para huwag may deklara nuisance candidate o kaya ay tinangkang kotongan para huwag madeklarang nuisance candidate sa unang sigwada at sa pangalawang sigwada magbayad ng enrollment fee para manalo. Marami sa mga nagsipagbayad, mga kilala ko, hindi rin nanalo, nabudol. So dito, panagutin na natin sila at sasabayan po natin ito na paghahain din ng impeachment sa susunod na kongreso laban sa mga komisyoner, kasalukuyang komisyoner ng COMELEC. Ano po? At siyempre, kasama din ang mga abogado sa law department doon po sa ating petition for mandamos na tigil-tigilan nila ang kaungasan plus bayaran nila tayo ng danyos perwisyo. Tayong mga libo-libong biktima na diniklara na ng nuisance candidate bagaman tayo ay mga bona fide candidates at yung mga botante bayaran nila ng danyos perwisyo. Lalanin po natin ang iniwang aral ni Gato Rizal. Walang mga alipin kung walang paalipin. Kaya dapat lang juror tayo. Kaparin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang. May God bless us all. May God bless Philippines.